Dakilang Ama, sa pagtatapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maibahagi ang iyong pagmamahal. Pagmamahal sa buhay at sa sangnilikha, pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal, at pagmamahal sa mahihirap at mga inaapi. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Pinagpapala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kagandahang loob na tumugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko, ng pagsilang, pagkalooban din nawa tayo ng Diyos na lakas ng loob na tumutugon sa kanyang paanyaya. Ipanalangin din natin sa pagdiriwang ito ang kabataan na pag-asa ng bayan. Maging huwaran nawa sila ni Maria sa pagdadala ng kanilang puso, si Jesus at sa lahat ng oras at lugar. Magsitayo po ang lahat. Sa harap ng altar, kami lumalapit, lumaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin.
umaawit ng masayang papuri. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal, upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel patungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipinahahayag ni Propeta Mikas na isisilang ang pastolhari sa Bethlehem, ang lupang sinilangan ni Haring David. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamalit ka sa angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa nung una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi ng bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo poong mahal, iligtas kami, tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami, tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap.
Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipangsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Higit pa sa mga alay at mga sakripisyo ng matandang tipan ang pagtalima ni Kristo sa kanyang Ama. Pumarito siya nang may pagtitiwala sa planong pakikipag-isang loob ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at mga handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia, 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 Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Panalangin sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Ama ng liwanag, buong kagalakan naming hinihintay ang pagdating ng iyong anak, ang aming manunubos. Siya ang nagbibigay ng pag-asa, galak, kapayapaan at pagmamahal sa aming mga puso at kalooban, at ang pumapawi
sa dilim ng kasalanan. Ibuhos mo sa amin ang iyong pagpapala habang sinisindihan namin ang kandilang ito. Ang liwanag nawa nito ay maging tanda ng kaningningan ni Kristo sa aming buhay na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Sa isang pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maliban sa mga choir at mga nagsimba na kahapon, ano yung napansin ninyo sa Ebanghelyo natin ngayon? Ha? Po? Yung iba, ano po yung napansin ninyo? Wala lang, di ba? Yung Ebanghelyo ngayon ay pareho lang sa Ebanghelyo natin kahapon. Naalala niyo po? Kung hindi ko sinabi, di man ninyo maalala. Tignan ninyo, isang araw pa lang yung nakalipas, nakalimutan na ninyo yung gospel kahapon. Paano pa kaya yung homily ko kahapon? Natatandaan pa kaya ninyo? O, wala na, di ba? Kaya kung minsan ang mga Katoliko hindi nag-grow, hindi lumalago yung pananampalataya, kaagad nakakalimot. Amen? Parang tinusukan ng amnesia. Ika-4 na linggo ng Adbyento, ang Ebanghelyo po natin ay visitation. Nagkataon po na kahapon, ay ganito rin po yung Ebanghelyo, kaya magkasunod silang pareho. Gusto ko pong mag-focus tayo sa homily ko dito sa ating dalawang pagbasa at mismong sa Ebanghelyo. Ano ba yung connection ng bawat isa at ano yung gustong puntuhin upang paghugutan natin ng aral? Mauna tayo sa unang pagbasa ngayon, galing sa aklat ng propetang si Mikas. Ano po yung sinasabi ng propetang ito?
Ang piniling bansa ng Diyos ay ang bansang Israel. Sa loob po ng bansang Israel ay maraming mga bayan na naroon. Merong mga makapangyarihang bayan, merong mga malalaki, at meron ding mga maliliit na bayan lamang. At isa sa mga maliit na bayan ng Israel ay ang Bethlehem. Bethlehem. Economically, yung Bethlehem po, maraming mahirap doon. Yung pangunahing trabaho ng mga tao, halos pagsasaka. Actually, ang sabi ng isang Bible commentator, kahit ang mga babae ay nagsasaka noon dahil walang oportunidad para sa ibang trabaho. Politically, wala po silang puwersa kasi napakaliit na lugar lang sila at naibalita yung mga sundalong Romano sa pananatili nila doon sa Bethlehem, marami rin po silang iskandalo at kalokohan na ginagawa. Gaya ng pangingikil sa mga tao at pag-aabuso sa mga kababaihan. So kung titignan po natin ang Bethlehem, isa siyang bayan na binubuli, walang lakas, mahina, talagang tampuhan ng napakaraming mga mang-aabuso. Anong sinasabi ng propeta sa unang pagbasa? Mapalad ka, Israel, kasi sa pamamagitan ng Bethlehem, ikaw ay makikilala ng lahat ng tao. Bakit? Kasi ang Mesiyas ay isisilang sa maliit na bayang ito ng Bethlehem. Napakarami pong mga bayan ang pwedeng piliin ng Diyos, pero pinili niya ang bayan na ito na walang sinasabi. At dito manggagaling ang magliligtas sa sangkatauhan. Bethlehem. Sa ating ikalawang pagbasa, galing sa sulat sa mga Hebreo, ang sinasabi po dito, hindi kinakalugdan ng Diyos ang mga alay na sinusunog sa templo. Bakit? Kasi nung lumang tipan, ang ginagawa po nila, kapag nagkasala ka at gusto mong humingi ng tawad sa Diyos, mag-alay ka. Di ba isang uri ng pag-aalay nila? Kapag may kaya ka sa buhay, mag-alay ka ng hayop na may 4 na paa. Kambing, tupa. Pero kapag mahirap ka lamang, mag-alay ka ng hayop na may 2 paa lang, pero mag-alay ka ng 2 upang sa ganon magiging 4 yung paa niya. Nung si Mama Mary, nanganak siya kay Jesus at nilinis po siya sa templo, nag-alay lang po siya ng 2 bato-bato. Ibig sabihin talagang hindi po ganon kaganda yung sitwasyon nila sa buhay. Sabi ng Diyos, hindi niya kinalulugdan ito. Kaya sinabihan niya ang kanyang bugtong na anak, maghanda ka. Bakit? Kasi imbes na nag-aalay ng hayop, papatayin, yung dugo niya ikakalat sa altar, ang magiging sakripisyo na lang ay ang bugtong na anak ng Diyos. Sa paraang ito, hindi na paulit-ulit na nag-aalay ang tao sa altar upang mapatawad ang mga kasalanan. Na yung gagawing pag-aalay ng bugtong na anak ng Diyos, iaalay niya yung kanyang buhay upang minsanan mapatawad tayong lahat
upang maisalba ang tao sa kanyang kasalanan. Siya yung magiging sacrificial offering. Hindi na hayop, ang mismong anak ng Diyos ang iaalay. Pero paano po siya naialay? Ang nagsalba sa kasalanan ng tao, ipinataw sa kanya ang pinakamabigat na parusa para sa isang kriminal, ang pagpapako sa krus. Pinahiya, dinura-dura, sinaktan, hanggang mamatay. Siya yung nagsalba, pero grabe ang pagpapahirap sa kanya. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang paghaharap ng dalawang nanay na buntis. Si Maria na dalaga, buntis, at si Elizabeth na matanda na buntis. Ang dalawang nanay na ito pareho nasa isang mahirap na sitwasyon. Napakahirap na 14 years old ka, nagdadalang tao ka na. Mas mahirap po na 80 years old ka na, nagdadalang tao ka rin. Pangalawa, yung kanilang pagbubuntis, katanggap-tanggap sa mata ng Diyos dahil ito'y plano niya, pero hindi katanggap-tanggap sa mata ng tao, lalo na sa kultura ng mga Hudyo. Hindi biro yung kinasasadlakan nilang sitwasyon. Kaya nga habang pinag-iisipan ko yung homily na to, sumagi sa isip ko yung tanong na, sino kaya sa kanilang dalawa yung nasa mas mahirap na sitwasyon? Yung dalagang buntis o yung matandang buntis? Sa palagay po ninyo? Sagot. Maria o Elizabeth? Elizabeth? Mali po. Si Maria. I-fast forward po natin. Pinuntahan ni Maria si Elizabeth para tulungan niya sa kanyang pagdadalang tao at panganganak. Ibig sabihin, kapag nanganak si Elizabeth, dalawa na yung kanyang kasama. Si Zacarias at saka si Maria. Plus, meron po silang mga kapitbahay na pwedeng tawagin anytime. Meron din po silang bahay kung saan disente at maayos na manganganak si Elizabeth. At merong mga kagamitan doon na available. Amen? Paano nanganak si Maria? Sinong kasama niya? Si Jose. Meron ba silang bahay? Wala. Kumatok sila sa napakaraming panuluyan, hindi sila tinanggap. Meron ba silang mga kagamitan? Wala. Nabanggit lang sa Ebanghelyo, lampin. Meron ba silang mga kapitbahay na pwedeng tawagin? Wala. Kasi ang katabi niya, mga hayop. So kung titignan po natin, parang mas okay yung sitwasyon ni Elizabeth. Pero, kahit alam ni Maria ito, pinuntahan niya pa rin yung kanyang pinsan. Tutulungan kita. Kahit alam niyang maghihirap siya kapag siya yung nanganak, gagawin niya pa rin yung kanyang paglilingkod kay Elizabeth. Ano po yung sinasabi ng tatlong ito? Bethlehem, binubuli, pero siya yung dahilan para makilala ang Israel. Si Kristo na nagsalba, pero grabe yung pagkamatay niya. Si Mama Mary na masasaktan,
pero nagawa pang tumulong. Ano po yung lesson? Minsan, ginagamit po ng Diyos ang mga kahinaan natin. Ginagamit ng Diyos ang masasakit na sitwasyon na naroon ka. Ginagamit ng Diyos ang mga mabababa, inosente, upang maiparamdam niya ang pagmamahal niya sa tao. Amen? Dati po, nung seminarista kami, nag-a-apostolate kami sa isang orphanage sa Tarlac, sa San Juan de Mata. Mga batang lalaki yung kinukupkup nila, napulot nila sa daan. Sabado-linggo, doon kami nananatili, nakikisama po kami sa kanila. Merong isang bata doon, makikita mo, pinakamaliit siya. Kapag nagpupunta po kami doon, may dala kaming mga biskwit, mga chichirya. Hindi kumakain yung bata. Kinukuha lang niya yung share niya at pumupunta sa kanyang kwarto. Nababanggit din ng mga social worker doon, iniipon niya yung mga laruan na ibinibigay sa kanya. Hindi niya nilalaro. Na discovery lang ng mga nagtatrabaho doon yung ginagawa ng bata kasi yung cabinet niya nangamoy tapos marami na pong langgam dahil doon sa mga pagkain na nilalagay niya doon. Nung tanungin po yung bata, bakit mo ginagawa ito? Nung panahon pa lang makita siya sa kalsada at kinuha ng DSWD, meron pala siyang kuya. Pero mag-isa lang siyang nakuha. Ang sabi niya sa mga workers doon, sigurado gutom na yung kuya ko. Baka walang laruan yung kuya ko. Kaya yung tinatanggap niyang pagkain, sinisave niya, tinatago niya. Hoping na one day, darating yung kuya niya at ibibigay niya ang mga ito sa kanya. Alam niyo, nakaka-inspire yung bata na kung titignan mo yung itsura niya, napaka-inosente, parang puro laro lang. Pero meron siyang puso para sa ibang tao. Pwede siyang panghugutan ng inspirasyon. Lalo na sa atin, na kung minsan yung tingin natin sa ating sarili, bida, number one, matapang, gagamitin ng Diyos yung bata upang sa ganun, tapikin ka, kalabitin ka. Kaya nga, kapag tinawag ka ng Diyos, huwag mong sabihin na ganito lang ako, wala man akong maipagmamalaki, mas marami dyan na magaling. Di ba, kahit naman ng Diyos, hindi niya pinipili yung mga maimpluwensya at sikat na tao. E di dapat ang Diyos Ama pinili niya prinsesa, hindi si Mama Mary. E di dapat pinili ni Jesus bilang kanyang mga apostoles, mga matatalino at gwapo, pero pinili niya yung mga walang pinag-aralan at magsasaka. Ganito rin po yung batayan ng Diyos. Kapag tinawag ka niya para sa isang misyon, para gumawa ka ng kabutihan, hindi niya tinitignan kung ano yung nakaraan mo. Hindi niya tinitignan kung ano yung mga kasalanan mo. Hindi niya tinitignan yung mga kahinaan mo na posibleng maging hadlang para sa iyo. Tatawagin ka niya at kung ano yung kulang, siya na yung bahala. Makipag-cooperate ka lang sa grasya niya at hayaan mong baguhin ka ng kanyang grasya.
Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa naroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami ay dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso at kalooban. Buong puso naming hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalsakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwaran naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sama natin sa ating mga panalangin ang pagpapasalamat at special na intensyon nila Mr. and Mrs. Jess Bruno at ang kanilang pamilya, Mr. and Mrs. Nathaniel Gabriel and family, Mr. and Mrs. John Marvin Dador and family, Flores and De Guzman families, Miss Ovek J. Pharmacy, Bunsoy's Pharmacy, Mr. and Mrs. Rowell Pangan and family, para sa regalo ng buhay ni Raiza Salvador, para sa mabilisang paggaling ni Rodolfo Manzano, Romar Reyes, at panalangin para sa kaluluwa nila Rolando Julian Sr., Salome Dador, Mr. and Mrs. Matalino, Adriana Balsa, Marieta Leonardo, Ernesto Del Carmen, Erlinda Pascual Saludares, Jesus Perez, Bishop Rick Macaraeg, and Father Tirso Dakigan. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan, upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas, sa malwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak, na nabubuhay at nagahari kasama mo, magpas sa walang hanggan. Amen.
pagliligtas, pagkaling at pagtubos, sa iyong dambanay inihahain ang aming pasasalamat, ang handog na panalangin, Panginoon, sa iyo ilalagay. Ang tinapay na mula sa lupa, At bunga ng aming paggawa sa dambana, ngayon ay hain ng bayan mo ang hiling, kami ay pagpalain. Panginoon, naririto kami, inyong lingkod. Dahil sa iyong pagliligtas, pagkaling at pagtubos, sa iyong dambanay inihahain ang Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. By the mystery of Panginoon, sa iyo ilalagay. ang alap na katas ng ubas, At bunga ng aming paggawa Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands, it will become for us our spiritual drink. Lord, we ask you to receive us. ay pagpalain. Panginoon, naririto kami, inyong lingkod. Dahil sa iyong pagliligtas, pagkaling at pagtubos, sa iyong dambanay inihahain ang aming pasasalamat, ang handog na panalangin, Panginoon, sa iyo ilalagay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag.
Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ng aming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan,
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalong sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan at maghangad tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Stay with you po. Pero ng Diyos na nagkahari,
Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, sa amin, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sabay pagsanggalang tayo ng katawan at tugon ni Kristo. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas tree for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error
a thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine, fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ng pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Ang susunod po nating misa ay mamayang 7:30 at wala na po yung hapon na misa natin. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawa ang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya sa gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng mabait na Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Simbang gabi, kaming gumigising, sa tugtog ng kampanang walang tigil. Maaga kami kinabukasan, lalakad kami
langkay-langkay. Babatiin ang ninong at ninang ng maligayang Pasko po at halik ng kamay. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyam na gabi, kaming gumigising, sa tugtog ng kampanang walang tigil. Maaga kami kinabukasan, lalakad kami langkay-langkay. Babatiin ang ninong at ninang ng maligayang Pasko po at halik ng kamay. Simbang gabi, simula ng Pasko, sa puso ng lahing Pilipino. Siyam na gabi kaming gumigising, sa tugtog ng kampanang walang tigil. Maaga kami kinabukasan, lalakad kami langkay-langkay. Babatiin ang ninong at ninang ng maligayang Pasko po at halik ng kamay. Babatiin ang ninong at ninang ng maligayang Pasko po at halik ng